大好き。Ano ang gagawin mo kung ikaw ay hindi sinasadyang mai-in-love sa iyong kapatid? Kamusta mga ka-recap? Ang movie na ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa dalawang magkapatid na hindi inaasahang magkakaroon ng lihim na pinagbabawal na pagmamahalan. Isang kasalanan nga ba ang magkaroon ka ng lihim na pagmamahal tungkol sa iyong tinuturing na kapatid? Handa ka ba na hamakin ang lahat at sundin ang iyong lihim na nararamdaman upang makamit mo lang ang tao na imposible naman na mapa sa'yo? Paano kung malaman mo na ang tinuturing mo na kapatid at iniibig mo ng palihim ay hindi mo pala tunay na kadugo? Handa ka pa ba na aminin sa kanya ang tunay mong nararamdaman or mananahimik ka na lang at pananatilihin ang dati niyong magandang samahan? Halina at ating alamin sa video na ito na kung hanggang saan nga ba aabot ang kakaibang storya ng magkapatid at pagmamahalan na itinuturing na isang malaking kasalanan. So without further ado, let's go to the video. Ating kilalanin ang babaeng student na nagngangalang Maria. Sa bus na kanyang sinasakyan naman ay may isang lalaki ang nagbabalak na umamin sa kanya ng kanyang pagmamahal, ngunit bago pa man masabi ng lalaki ang gusto niyang sabihin kay Maria ay biglaan namang may sumipa sa bus na kanilang sinasakyan, ngunit nang makita naman ni Maria ang lalaking sumipa sa kanilang bus ay laking gulat niya na ito pala ay ang kuya niyang si Marco. Subalit sa kalokohan na ginawang iyon ni Marco at habang sa kanyang pagmamaneho ng bike ay hindi niya inaasahan na sa kanyang dadaanan ay mayroong nakaharang. Subalit sa awa naman ng Diyos ay matagumpay namang nadaanan ni Marco ang lubak na daanan, bagaman may pagkapilyo ang ugaling iyon ni Marco ngunit labis niya namang iniingatan ang kapatid niyang si Maria. Lalo na sa mga lalaki na nagbabalak na manakit dito. Kaya naman lubos ang pagmamahala ng magkapatid sa bawat isa. Sa ganda namang iyon ni Maria ay sa 12 lalaking nagustuhan niya ay lagi siyang rejected. Subalit isang araw at sa hindi inaasahan ni Maria na ang 2 lalaki na minsan niya nang nagustuhan ay muling magbabalik sa buhay niya. Siya si Yaki. Muli naman siyang bumalik sa buhay ni Maria upang kanya nangang didiskartehang muli ang ating bida. Siya naman si Danny. Ang first love naman ni Maria na minsan na ring nagbasted sa kanya. Kaya sa muling pagbabalik naman ng dalawang iyon sa buhay ni Maria ay magiging hadlang sa kanila ang kuya ni Maria na si Marco upang pigilan nga sila sa mga binabalak nitong panliligaw. Bagaman overprotective nga si Marco kay Maria ngunit silang dalawa naman ay labis na magkasundo sa lahat ng bagay. Sa school naman ni Maria ay may isang practice English teacher ang lubos na nahuhumaling sa kanya. Sobrang naiilang naman si Maria sa kanyang teacher dahil sa mga kabeduyang ginagawa nga nito sa kanya. Ang 2 kaibigan naman ni Maria ay mga kapatid naman ng 2 lalaking manliligaw niya. Siya si Yami, na kapatid naman ni Danny, at siya naman si Leila, siya naman ay ate ni Yaki. Sa tahanan naman ng magkapatid habang sa kalagitnaan ng kanilang harutan at sa hindi nila inaasahan na bigla ang darating doon si Danny. Malalaman rin doon na si Danny ay kababata rin pala ng magkapatid, nagsimula kasi ang pagkagusto ni Maria kay Danny ay mula pa ng mga bata sila. Subalit tila si Danny ay hindi naman nagkagusto kay Maria kaya lubos itong nasaktan. Ngunit ang kuya niya namang si Marco ay lagi siyang pinagtatanggol kahit noong mga bata pa sila. Kaya mula noon ay unti-unti na ring nagkakagusto si Maria sa kanyang kuya. Nagawa na rin ni Maria na sabihin kay Marco na siya raw ang gusto nitong pakasalan. Sambit naman ni Marco kay Maria na imposible nga raw na matupad ang kanyang gusto dahil magkapatid sila. Sabay sabi nito na bilang kuya niya naman raw ay hindi siya nito pababayaan at laging siyang iingatan. Sa mga nakaraan namang iyon ng magkapatid ay alam naman lahat iyon ni Danny. Ngunit may isang sikreto pa si Marco tungkol sa kapatid niyang si Maria na alam rin naman ni Danny. Alam kasi ni Danny na si Maria ay hindi tunay na kapatid ni Marco at siya ay ampon lamang. Nagbabalak naman si Marco na sabihin ang natuklasan niya ring iyon mula kay Maria kapag sila ay nakagraduate na. Binalaan niya rin si Danny na huwag nga rin daw muna itong magsasalita kay Maria tungkol nga sa kanyang nalaman. Ngunit alam na rin ni Danny na si Marco ay may lihim na pagmamahal kay Maria na hindi niya rin naman maipagkakaila. Alam naman ni Marco na mali ang kanyang nararamdaman kaya pilit niya na lang itong itinatago. Isang araw na hindi naman inaasahan ni Maria na sabay siyang makaka-receive ng imbitasyon mula kay Yaki at Danny. Iniimbitahan siya ng dalawa na mag-date nga raw sila at sumabay sa fiesta na gaganapin sa kanilang lugar. Subalit dahil nga sa ayaw ni Marco na ipagkatiwala si Maria sa 2 manliligaw nito kaya siya rin ay sumama na. Hindi naman malaman ni Maria na kung kanino nga siya unang sasama sa 3. Kaya ginawa na lang nila ay mag-jack and poy at kung sino manalo ay siyang unang makakasama ni Maria. Ang unang nagwagi naman ay si Yaki at sumunod naman ay si Danny.
Ngunit mas pinili ni Danny na siya ang last at si Marco ang pangalawa. Nang magsama naman sina Yaki at Maria kaya ang kanilang unang ginawa ay pakainin ang mga goldfish habang sila ay nagkukwentuhan. Naalala rin ni Yaki na nagsisisi na nga siya noong hindi niya nga pinatulan noon si Maria. Kaya nagbalik daw siya upang ipaalam kay Maria na seryoso na nga ito sa kanya. Nang si Marco naman na ang kasama ni Maria ay sabay nilang naalala noong bata pa nga si Maria ay muntik na itong mawala. Subalit hindi naman siya iniwan ni Marco at pilit siyang hinanap, ngunit nang matatapos naman na ang oras ni Marco at napagtanto nito na mawawala na nga sa kanya si Maria kaya sinabihan niya ito na tumakas na lang raw silang dalawa at magsama na lang. Inakala naman ni Maria na nagbibiro nga lang si Marco. Ngunit bigla siyang hinatak nito sa kamay habang nakatitig ng seryoso, hanggang sa sumulpot naman si Danny kaya bigla ang natapos ang momentum ng magkapatid. Kaya nang si Danny na ang kasama ni Maria ay medyo bumabagabag pa rin sa kanya ang tungkol nga sa sinabi sa kanya ni Marco. Ngunit dahil sa halos nagawa na nga ni Maria ang lahat kasama sina Marco at Yaki kaya naisip ni Danny na maiba naman. Inaya niya si Maria sa isang shrine upang magdasal at mag-wish sila ng magkasabay. Ngunit sa mga dasal naman ni Maria ay medyo naririnig ito ni Danny habang sinasabi ni Maria sa kanyang sarili na sana ay wag sirain ng kuya niyang si Marco ang romantic moment nila ni Danny. Hanggang sa pagbukas ng kanyang mata ay biglaan naman siyang nilaplap ni Danny. Matapos noon habang sila ay naglalakad pababa ng hagdanan at sa hindi inaasahan na si Maria ay biglaang madudulas sa hagdan, agad rin naman siyang nasalon ni Marco. Ngunit kapalit noon ay siya naman ay medyo nasugatan. Pumunta naman sila ng ospital at salamat na lang at hindi naman masyadong malala ang naging sugat ni Marco. Kinamusta rin naman ni Yaki si Marco at nagsabi na rin siya dito na nais niya munang makausap si Maria. At nang nagkaroon naman na ng pagkakataon si Yaki na makausap si Maria ng private ay lubos ang naging saya nito. Ngunit tila kabaliktaran naman ito sa nararamdaman ni Maria. Hindi pa man nasasabi ni Maria ang nais niyang sabihin mula kay Yaki ngunit ramdam na agad ni Yaki ang gustong mangyari nga ni Maria. At ito nga ay ang pinapatigil na ni Maria si Yaki sa panliligaw nito. Kaya ibig sabihin noon na iba ang gusto ni Maria at hindi nga si Yaki iyon. Masakit man para kay Yaki ngunit tinanggap niya naman ng maayos ang naging katapusan nilang iyon ni Maria. Matapos noon napansin naman ni Marco na medyo nalulungkot si Maria sa mga oras na iyon. Nang biglang nasabi naman ni Maria na susundin niya na lang raw ang sinasabi ng kanyang puso at pipiliin niya na ang tao na nais niyang makasama. Napagtanto naman agad ni Marco na ang taong tinutukoy ni Maria ay hindi siya at si Danny nga ang pinili ni Maria upang kanyang maging kasintahan. Kaya dahil doon sa loob-looban ni Marco ay labis siyang nasaktan kahit wala naman itong karapatan. Nagbabalak na sanang umamin si Marco tungkol sa kanyang nararamdaman mula kay Maria, subalit hindi niya nalang tinuloy at sabay sabing maliligo na lang daw muna siya. Binalaan naman siya ni Maria dahil bawal nga raw basain ang sugat nito. Dahil sa ayaw naman magpaawat ni Marco kaya sinamahan na lang siya ni Maria na tulungan ito sa kanyang pagligo. Ngunit matapos naman hugasan ni Maria ang buhok ni Marco at sa pagkuha niya ng sabon ay biglaan siyang nadulas, kaya sa pagkahulog niyang iyon sa pwesto ni Marco ay agad namang awkward ang kanyang kuya. Nang umalis naman si Maria para nga sana magpatuyo ng kanyang katawan at sa di nito inaasahan na bigla na lang itong niyakap ng kanyang kuya. Na-shock naman si Maria sa mga oras na iyon at hindi nga maintindihan ang nais ng kanyang kuya. Sambit naman ni Marco kay Maria na wag na nga raw itong sumama kay Danny dahil ayaw nitong mawala si Maria sa piling niya. Sabay sabi pa nito na natatakot daw siya na tuluyan na ngang pipiliin ni Maria si Danny at gagawing unang kasintahan. Kaya matapos ng pangyayaring iyon sa magkapatid ay hindi pa rin ito mawala sa isip ni Maria. Alam niya rin naman sa kanyang sarili na mayroon din siyang lihim na pagtingin mula sa kanyang kuya. Subalit itinatago niya na lang rin ang kanyang nararamdaman dahil magkapatid nga sila. Maliban na lang daw kung hindi sila tunay na magkapatid ayon sa kanyang isipan,